Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan. Upang sa problema sila ay magwagi, sa sariling bayan sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangan kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Let us pray. Hallelujah, Jesus. We praise and glorify your name, Panginoon. Lord, lubos po na nagpapasalamat kami sa mga oras na to that you are with us, Panginoon. And Lord, as we have this midweek service, may you be with us at patuloy po, Panginoon, na ikaw yung maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa lahat ng tao na nakikinig at nanonood, Panginoon. Lord, patuloy po na pinagpe-pray po namin yung kaayusan ng midweek service namin, Panginoon. And Lord, pinagpe-pray po namin yung maayos na signal kung saan, Panginoon, mas maririnig po namin ng maayos, ng clear, yung bawat mensahe, Panginoon, ngayong gabi at sa mga oras na to. Patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami at patuloy na ikaw yung maranasan ng bawat isa, Panginoon. At Lord, sa anak mo po na gagamitin sa mga oras na ito na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. May you be with her, Panginoon. May your words be her words. May your heart be her heart, Panginoon. At patuloy na maging pagpapala po ito sa lahat ng tao na makikinig, Panginoon. At Lord, hindi lang po namin basta marinig ang mga salita mo ngayong gabi, kundi tumimo po ito sa puso't isipan ng bawat isa. At patuloy na makita, Panginoon, kung sino ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ikaw yung sumama, patuloy na ikaw yung mapapurihan at mataas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkat naririyan siya palagi, di
higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ang aking pastol hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa, biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Para sa lahat kong inaasahan. Wala na mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Ang atin pong scripture na ating pagninilayan ngayong gabi ay nagmula po sa Psalm 103 verses 11 to 14. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inali sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Sa mas naunang mensahe patungkol sa pag-ibig ng Panginoon noong February 11, nagbigay ng tanong ang Kuya Abet Sembrano na when and how did God choose to love us? To emphasize how God's love for us is amazingly unconditional, that He loved us while we were yet sinners, and that He expressed His love by sacrificially dying on the cross so that those who will believe will have eternal life. Jesus is our only hope to be reconciled to the Father. At sa sakripisyo na lamang na Kanyang ginawa, hindi maiiwasang mabanggit sa mensaheng iyon ni Kuya Abet kung gaano kadakila, gaano kalaki, gaano kalalim at lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Tunay na ang pag-ibig ng ating Diyos ay walang pagtangi. Sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son," para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, Hudyo man o Hentil, at lahat-lahat na ng social divide na inimbento ng kaisipan ng tao. Hindi ito nag-e-exist sa walang pagtanging pag-ibig ng Diyos. Ngayong gabi ay ating pagbubulayan upang maunawaan sa higit na ikatatatag ng ating pananampalataya ang katotohanan ukol sa pag-ibig ng Panginoon na di masukat. The immeasurable love of God. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong magamit ninyo upang maging daluyan ng pangunawa kung gaano kadakila na hindi namin magagawang sukatin ang pag-ibig mo sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran nang ang iyong biyaya at kabutihan lamang ang mahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita na niloob mong maging totoo sa buhay ko at maibahagi ko sa oras na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. The immeasurable love of God. Meron pong isang puno ng kahoy sa Mateo 21 na ginamit ni Jesus upang ituro sa kanyang mga disipulo na posible ang anumang ating sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 19 nasulat, "Wala siyang nakitang bunga kung hindi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman." Agad na natuyo ang puno. At sa verse 21, sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito."
Bilang mananampalataya, alam natin na ang mga nakasulat sa banal na kasulatan ay walang random o coincidental. Bagkus, lahat ay niloob ng Panginoon upang maghayag ng kanyang mga mas malalim na katotohanan na ipinagkakaloob ng Ama sa naghahanap nito. Ang pagkakabanggit sa verse 19 ng katayuan ng puno ng igos na mayaman sa dahon, subalit walang bunga, ay sumisimbolo sa katayuan ng bayan ng Israel, na may mataas na pagpapahalaga sa mga kautusan. Subalit, sa kawalan nito ng bunga, kaya ito'y isinumpa ng Panginoong Hesus at agad-agad natuyo. Katulad ng mensahe natin ngayon patungkol sa di masukat na pag-ibig ng Diyos, gaano man ka-reassuring and comforting sa dami ng dahon, sa taas at lawak ng pag-ibig ng Panginoon na kanyang handang ilaan. Pero tulad ng puno ng igos o fig tree sa Ingles, merong hinanap si Jesus. Mga kapatid, ayaw nating hindi niya makita sa atin ang kanyang hinahanap. Ayaw nating tulad ng puno ng igos, tayo ay isumpa at matuyo sa dagat-dagatang apoy. Para sa mas madali at higit nating maunawaan ang ating teksto mula sa Psalm 103, verse 11 to 14, gagamitin po natin ang acronym na FIG. Bilang sagot sa sa mas mahalagang tanong, ano ang hinahanap ng Panginoon sa pinaglalaanan niya ng kanyang di masukat na pag-ibig? Una, sa verse 11, letter F, fear of the Lord. Pangalawa, mula sa verses 12 and 13, letter I, identity in Christ. At pangatlo, napunot dulo, bakit tayo may fear of the Lord at may identity in Christ ay dahil sa verse 14, letter G, grace alone. Una, sa verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa science, merong pagsisikap na sukatin ang lawak ng kalawakan, subalit anumang layo ng tinatawag nilang farthest observable edge o hangganan ng kalawakan, bilang mga mananampalataya, it's irrelevant and needless to compare gaano pa kalayo ang langit na trono ng ating Panginoon na siyang may likha. Sa takot na apihin o sinusinuhin, may mga umaasa sa mataas na katungkulan. Sa takot sa mga masasamang loob, may mga umaasa sa mataas na bakod na may nakakabit pang ang CCTV. Sa takot sa baha, maraming lugar na umaasa sa pagpapataas ng kanilang bahay o kalsada. Sa takot magipit, maraming umaasa sa mataas na savings account o investments. Subalit kung ating lubos na nauunawaan ang nakalaang di masukat na taas na pag-ibig ng ating Panginoon, sapat na at higit pa ang pag-ibig niya at wala tayong dahilan para matakot sa mga bagay na kinatatakutan ng mundo. Hanap ng Panginoon ang may takot sa Kanya, those who fear the Lord. Bakit hinahanap ng Panginoon na meron tayong takot sa Kanya? Una, karunungan. Sinabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kung wala po tayong fear of the Lord, tayo po ay mananatiling mangmang. Tingin ko nga, ang mga susunod ko pang sasabihin will no longer make sense kung tayo po ay mananatiling mangmang. At sabi ni Yahweh na ating Diyos sa Hosea chapter 4 verse 6, "Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan." Pangalawa, hinahanap ng Panginoon na tayo ay may fear of the Lord para sa ating obedience. Sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, "Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao."
Isa sa pinagsisisihan ko ay ang madalas kong pagpalo kay Kuya Sen nung maliit pa siya. Pero sa biyaya ng Panginoon, na-realize kong ayaw kong lumaki ang mga anak ko na tulad ko at bilang nag-iisang magulang nila, ayaw kong lumaki silang may maling uri ng takot. Salamat at inalis iyon sa akin ng Panginoon at hindi na inabutan ni Eli. Sa biyaya ng Panginoon, nagsisikap na akong maging halimbawa kung paano ang may takot sa Panginoon. Takot na dulo ng pangunawang labis-labis tayong mahal ng ating Panginoon. Kaya't may paggalang, pag-ibig at pagpapakumbaba tayong alamin at sundin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Mula naman sa verses 12 and 13 ng ating pangalawa, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pag-iibigan. Sa anumang relasyon, meron tayong magagawang pagkakamali. Ang pagkakasala ay karaniwang dahilan ng pagkakasira ng dating maayos at magandang samahan. Kahit anong sikap nung nagkasala na humingi ng tawad, nasa kakayahan ng hurting party of the relationship ang susi para ma-reconcile at mabuo silang muli. Sa verse 12, ikinumpara sa layo ng silangan mula sa kanluran ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ito ay isang makapangyarihang paglalarawan na nagpapakita ng lubos, permanente at walang hanggang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga nagawa, maging mga kasalanang hindi pa natin naisip na ating magagawa. Ganun kalawak ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang habag ng ating Panginoon. Ang Ama, sa verse 13 ng mga awit 103, ay katulad ng Ama sa the parable of the prodigal son. Verse 20 ng Lucas 15, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sa verse 22, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Ganon tayo pinakaaabangan ng ating Ama. Siya na nga yung nagawa natin ng kasalanan at nasaktan. Pero hindi lang siya nakahandang magpatawad, yumakap at i-celebrate ang ating pagbalik sa Kanya, kundi ang Panginoon pa mismo ang gumawa ng paraan dahil wala nang ibang paraan. Sinabi ni Jesus sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung ang nakahandang magpatawad ang isang bahagi ng pag-iibigan na relasyon, sino yung nasa kabilang bahagi? Tinukoy sa verse 12 ng ating teksto, ang taong tumanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At mula sa verse 13, tinukoy naman ang anak na kinahahabagan ng ama. Mula sa Marcos 1 verse 15, sinabi ni Jesus, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Sa makatuwid, gawin natin ang ating bahagi sa relasyon na labis na pinahalagahan ng ating Diyos, generations after generations. Tayo yung magsisi, tumalikod sa kasalanan at manampalataya kay Jesus. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago.
Ang bago nating pagkatao ay nakasalalay sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Our new identity is in Christ. Ano itong bago nating identity? Sinabi po sa Juan chapter 1 verse 12, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Ang anak na kinahahabagan ng Ama. Dahil kay Jesus, hindi na ako. Si Leia na namamalo, nagsisinungaling, nakikipagtalo, hindi na ako si Leia na insecure, na naghahanap ng atensyon, ng pagmamahal, at naghahanap ng self-worth sa ibang tao. Ito na ang bagong identity ko. I am Leia, I am forgiven, and I am a child of God. Ako si Leia, pinatawad at anak ng Diyos. Ikaw din kapatid, declaration natin yan, identity natin yan. Pangatlo, mula sa verse 14, alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Bilang ating manlilikha, gayon na lamang ang labis na pagkakakilala at pangunawa ng ating Panginoon sa ating kahinaan at mga limitasyon bilang tao. Sa kabila ng kanyang espesyal na paraan ng paglikha at paraan ng pagbigay ng buhay na nasulat sa Genesis chapter 2 verse 7, idagdag pa natin dito kung gaano ka-specific ang Panginoon sa pagplano at layunin niya sa buhay ng bawat isa. Sa Jeremiah 29:11 at sa Psalm 139 verse 16 nakasulat, "Nakita mo na ako bago pa ako ipanganak. Bawat araw ng buhay ko naka-record sa libro mo, bago pa mangyari ang mga yon." May mga alumni na sa panahong student ko pa sila, ay may mga nag-stand out na magagaling. Pero hindi yon hadlang para makita ng isang guro ang potensyal ng bawat bata sa loob ng klase. Hindi lang kung sino yung palataas ang kamay o palaging mataas ang score. Physics teacher nila ako, kaya ilan na rin ang aking napayuhan na mag-engineering. At isa na nga riyan ang aking anak na si Kuya Sen. Pero minsan akong may nasabihan, magpatuloy ka kaya ng pag-aaral mo sa Angono School for the Arts. Yung isa, mag-teacher ka kaya o kumuha ng psychology. Meron din po akong pinayuhan na mag-marketing, maging flight attendant, at magpastor. Kung ako nga, behavior in school, written works, performance task, at results ng kanilang exam ang aking nakikita habang ako yung teacher nila, paano pa kaya ang nakikita ng ating Panginoon? Lalo akong humanga sa kadakilaan ng pagkakilala ng Panginoon sa akin at sa pag-ibig niya sa kabila ng alam niya ang lahat sa buhay ko. Yet, inabot niya ako ng kanyang unconditional love. Wala tayong nagawa at wala tayong gagawin 10 years o kahit gaano pa katagal yan mula ngayon na ikagugulat ng ating Panginoon. Hindi pa sumasagi sa isipan natin, alam na niya. Alam niyang mahina ang alabok na bahagi ng ating pagkatao. Ating alalahanin ang sinabi ni Pablo sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sa makatuwid, ang punot dulo ay grace alone. Ang ating takot sa Panginoon, kakayahang magsisi, magbago, makipag-isa kay Kristo at maging anak ng Diyos ay dulot lamang ng kabutihang loob ng Panginoon. Bilang pagtatapos, bagamat tunay na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang pagtatangi, na ito'y inaalok, ito'y pag-asa para sa lahat. Subalit ang ganap at pagiging immeasurable ng pag-ibig na ito ay pakinabang na laan
sa mga tatanggap ng inaalok na pag-ibig ng ating Panginoon. Parang gamot. Una, kailangan nauunawaan muna natin na tayo ay may sakit at may pagkakataong kailangan natin ng gamot para gumaling. Kahit nasa kamay na natin, pero hanggat hindi natin iniinom para ma-absorb ng ating katawan itong gamot, kahit gaano ka-effective pa yan, walang pakinabang ang gamot. Hindi employment, hindi insurance, hindi organization, ni hindi relihiyon, kung hindi relasyon. Kaya naman pag-ibig ang inaalok sa atin ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa Juan chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Mula sa mga awit 103:11-14, alalahanin po natin ang fig tree. Una, na sa ating puso at isipan ay meron tayong fear of the Lord na siyang drive nating alamin at sundin ang kalooban ng Panginoon, gayon din sa pag-iwas sa kasalanan. Number 2, na noong tayo'y namulat sa katotohanan ng ating kalagayan ay makasalanan, tayo ay mga nagsisi at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap din natin na ang banal na Espiritu, kaya tayo ay bago na. Our new identity is in Christ. At pangatlo, na dahil tayo ay nilikha mula sa alikabok, batid ng Panginoon na wala tayong magagawa hiwalay sa Kanya. Sa ating relasyon sa ating Ama, inaasahan ng Panginoon na tayo ay fully dependent sa biyaya niya, His grace alone. Tayo po ay muling manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mensahe na nawa ay nagbukas sa aming mga kaisipan, nagdagdag ng pangunawa, at sa iba'y nagpaalala at nagpatibay ng pananampalataya. Ikaw po, Panginoon, ang magpalago sa aming puso ng aming mga napakinggan at makasama ito sa mayamang mga paraan mo sa paggabay na kami makapanatiling tapat sa aming lakbayin sa pananampalataya hanggang dulo. Tungo sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Nagpupuri kami sa inyo, aming Diyos, sa napakagandang araw ng buhay mula sa iyo. Sa patuloy mong pagbuhos ng inyong pagpapalang laging sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagsasama-sama kami bilang iglesia, bilang kapatiran para idulog sa iyo ang mga kahilingan ng mga kapatid namin sa mga oras na ito. Tulad ng kalagayan ng kapatid na Johnny Mercado Sierra. Dalangin namin sa pagdadaanan niyang operation procedure naway inyo pong patnubayan ang mga manggagamot na maging matagumpay ito tungo sa kaniyang paggaling, O Diyos. Ang kalakasan at kalusugan ay maranasan niya. Ganon din si Atinori Villanueva na nasa isang pagamutan, Panginoon, patuloy na dumadaan pa rin sa treatment ng kanyang kidney problem, at maging si Aga Silvestre, O Diyos, naway mabigyan ito ng lunas ng mga manggagamot at maging mga gamot ay magbigay ginhawa sa kanilang buhay sa mga panahon na nararanasan nila ang anumang sakit dala ng suliraning ito, Panginoon. Kami sama-sama nananalangin para sa kagalingan ng kapatid na Linda Leongson, ni Ernie Leongson, Panginoon, ni kapatid na Julie Santos. Salamat po
at sa patuloy na paggaling. Ganon din ni Eileen Yap, ni Raquel at Pastor Harvey Lucena sa kanilang tahanan, Panginoon. Nawa ang mga pangangailangan sa gamutan ay matugunan ng pamilya. Ganon din ang mag-asawang Pastor Arnold at Lydia Sembrano, Panginoon. Si Pastor Teddy Palma, si Ate Femi Dungalen, Panginoon, at ang mag-asawang Eden at Gani Makanlalay, O Diyos. Sa panahon na meron silang mga dinadaing, meron silang mga nararamdaman, naway makaranas sila, Panginoon, ng pagpapaginhawa ninyo sa kanilang buhay. Pinupuri namin kayo na meron ding marahil na mga nanonood dito sa online worship na ito ng Midweek, na ngayon ay nakatugon kayo at laging nakaalalay sa kanilang buhay sa mga pinagdadaan ng hamong ito ng physical condition, ano man ito, Panginoon. Inaalala din namin si Fiscal, bigyan niyo siya ng manggagamot na magpapatuloy sa pagdadaanan niyang mga treatment program, O Diyos. Salamat po. Nagpapasalamat kami, Panginoon, maging sa kaarawan ng mga kapatid namin na dumaan sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Jerly Grace Cabrera, si Dory Barde, si Klein Cabanlong, at sila Lane Mortalia. Salamat sa kaarawan nila, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagbigay sa kanila ng panibagong taon ng buhay at lakas. Salamat din po sa kaarawan nila Bon at May Santos sa pagdiriwang ng kanilang pagsasama. Patuloy na magtumibay ito habang lumilipas ang mga panahon, sapagkat pinagdadaanan nila ito, nakasama ka, na siyang nagbubuklod sa kanila. Salamat sa kanilang buhay at paglilingkod din kasama namin sa Taytay United Methodist Church. Panginoon, dalangin namin ang aming mga kababayan na mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, ito man ay karamdaman, ito may kahirapan, ito man ay kawalan ng ginawan sila ng kawalan ng katarungan, Panginoon, sa kanilang mga kinalalagyan. Nawa ikaw ang magtanggol, ikaw ang magbigay sa kanila ng proteksyon sa anumang mga pagsasamantala, anumang di makatuwirang gawain laban sa kanila. Anumang mga pagbibintang na walang katotohanan, mabigyan sila ng hustisya, ng matuwid na pagsisiyasat o paglilitis, anumang mga sinasakda laban sa kanila, Panginoon. At naway, ikaw ang maging tagapagtanggol ng lahat. Sa gitna ng lahat ng labang ito ng buhay, salamat po na maaasahan naming ikaw ang makapananagumpay, Panginoon, dahil magpapasakop ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak sa iyong layunin. Salamat po, Panginoon. Magtumibay nawa kami, tumatag kami sa aming patuloy na paglalakbay sa buhay na ito. Dahil ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming sandigan sa lahat ng panahon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming ginilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Bigyan nawa kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Amen.